Siguro maraming mag-a-agree dito kung sabihin ko na baka naman kailangan ng magpa-check up sa isang psychiatrist si Senator Raffy Tulfo. Control freak na siya eh. He wants to control the person testifying. Gusto niya yung sagot kapareho ng nasa utak niya. Gusto niya yung sagot, yung ideal na sagot na gusto niya. Eh bakit Senator Tulfo hindi kayo magpalit ng witness? Ikaw ang mag-testify. Tanungin mo yung sarili mo sa gusto mong isagot doon sa tanong mo. Kasi yun ang gusto mo eh. Hindi ka mag-a-agree sa isang nagtitistigo kung hindi ka parehas ng iniisip mo. That is absurd. Sa tingin ko, that is there must be something wrong with your mind. Isipin mo, nung isang araw, tinawag mo si Acosta na stupid. Ito naman, sinabihan mo nagtatanga-tangahan. This language are not language used by senators. They are not. Kahit naiinis ka pa, kahit galit na galit ka na, kahit alam mo nagsisinungaling, you should behave and be an example to everyone. Hindi ba? Live television, impeachment hearing, viewed by millions of Filipinos, tapos sasabihin mo yung isang tao na nag-testify dyan, nagtatanga-tangahan ka lang, sorry to say that, kahit pinalitan pa yung language ni Chis Escudero, nasabi mo na eh. Very offensive, very unprofessional. Para sa akin because nag-testify yung tao, meron naman siguro siyang qualifications na siguro wala si Senator Tulfo o wala yung iba at siya lang ang meron. I mean, the position that he is holding is a position of trust and confidence. And he has the right to say those words and to answer na sa pagkakaalam ko nung panahon na yon, ganun ang gagawin. Diba? Why would you insist in telling the witness, hindi pa kayo pumunta sa DOH para humingi ng mga gamot? Confidential nga diba? Bakit hihingi ng gamot ang isang case officer para dalhin doon sa kanyang asset? Baka naman may sakit talaga. Inilagay na medicines para pambili ng medisina doon habang ginagamot. Hindi yung mag-o-order ka pa sa bureaucratic system ng government. Di ba? Para ipa-deliver doon. There are too many reasons for doing that, Raffy Tulfo. And what is on your mind is not one of them. Magpatingin ka na sa psychiatrist. It is very dangerous. Nangangarap ka pa naman maging Pangulo. Pag hindi mo makuha yun, baka matuluyan ka. Scam? Mastermind? Sinungaling? Mga kababayan, ilang lamang yan sa mga salitang paulit-ulit nating narinig sa araw na ito during the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero teka lang, impeachment trial ba ang pinapanood natin o isang political demolition job? Dahil habang tumatagal ang hearing, hindi ko maiwasang mapansin ang isang pattern. Kapag hindi sapat ang bigat ng ebidensya, mas lumalakas ang salita. Kapag hindi matibay ang argumento, mas nagiging matapang ang banat. At kapag hindi maipakita ang mismong koneksyon ni Vice President Sara sa sinasabing anomalya, tila mas pinipiling gumamit ng mga salitang madaling tumatak sa isip ng publiko. Scam, mastermind, sinungaling, unusual, irregular. Pero ang tanong, nasaan ang ebidensya? Hindi sapat na sabihin nating may scam. Hindi sapat na tawagin siyang mastermind. Hindi sapat na sabihin nating may nagsisinungaling. Dahil sa isang impeachment proceeding, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang pananagutan ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, ang dapat manaig ay ebidensya, dokumento, testimonya, at malinaw na koneksyon ng mga ito sa akusasyon. Hindi facial expression, kagaya ng ginagawa nitong si Attorney Ligutan. Hindi patutsada,
Hindi dramatic statements at lalong hindi simpleng mga salitang paulit-ulit na inuukit sa isip ng publiko. Balik tayo sa pinakasimpleng tanong. Kung ang pangunahing punto ay mayroong maling paggamit o paglustay ng confidential funds, then prove it. Nakakuha ba mismo si Vice President Sara ng pera? May dokumento ba na may malinaw na pirma o acknowledgement na siya mismo ang tumanggap? May ebidensya ba na ipinakita kung saan napunta ang pera at may direktang koneksyon iyon sa kanya? May personal bang benepisyong nakuha ang Vice Presidente? May mga ari-arian bang hindi maipaliwanag? May mga luho bang hindi tugma sa kanyang declared resources? May mga mansyon ba, mga sports car, mga bagong properties, mga nakatagong yaman? Nasaan? Hindi ko sinasabing kapag wala ang mga iyan ay automatic ng inosente ang isang tao. Ang punto ko ay simple. Kung napakabigat ng akusasyon, dapat kasing bigat din ang ebidensyang ipinapakita. At dito ako nagkakaroon ng tanong sa strategy ng prosecution. Dahil sa halip na makita natin ang sunod-sunod na konkretong ebidensya na direktang nag-uugnay kay VP Sara sa personal na paglustay o pakinabang mula sa confidential funds, ang mas kapansin-pansin sa ilang bahagi ng proceedings ay ang paggamit ng mga salitang talagang madaling maging headline. Scam, mastermind, sinungaling, at iba pang katagang nakakapukaw ng emosyon. At dito pumapasok ang aking sariling obserbasyon. Baka masyado nang nagiging propaganda ang presentasyon. Baka mas inuuna ang pagbuo ng perception kaysa sa pagbuo ng kaso. At kung ganoon ang nangyayari, napakahalaga na maging mapanuri ang publiko. Dahil ang impeachment trial ay hindi popularity contest. Hindi ito kung sino ang mas magaling mag-deliver ng linya. Hindi ito kung sino ang mas convincing sa camera. At hindi rin ito paligsahan kung sino ang may pinakamalakas na facial expression. Ha? Attorney Ligutan, ha? Makinig ka. O pinakamatinding salita. Evidence should speak louder than rhetoric. At pag-usapan natin ang mga testigo. May mga testigong humarap. May mga salaysay. May mga dokumentong ipinipresenta. Pero ang tanong na dapat nating itanong, napatunayan ba ng mga ito ang mismong constitutional offense na ibinibintang kay Vice President Sara Duterte? Dahil may malaking pagkakaiba ang mayroong problema sa liquidation o paggamit ng pondo at si Vice President Sara mismo ay personal na kumupit o nakinabang sa pera. Magkaiba po iyon at hindi dapat basta-basta pinagsasama ang dalawang bagay na iyan nang walang sapat na ebidensya. Kung may irregularity, tukuyin kung sino ang gumawa. Kung may anomalya, tukuyin kung sino ang responsable. Kung may pera na nawala, tukuyin kung saan napunta. At kung sinasabing si Vice President Sara ang mastermind, ipakita ang direktang ebidensya. Hindi yung puro insinuation, hindi yung puro association, hindi yung dahil siya ang head, siya na agad ang responsable. Dahil ang pananagutan ay hindi dapat nakabase lamang sa posisyon. At may isa pa akong tanong, kung talagang seryoso tayo sa paglaban sa korupsyon, bakit hindi natin suriin ang lahat? As in, lahat. Hindi lamang ang Office of the Vice President, hindi lamang si VP Sara, hindi lamang ang isang political camp. Kung may confidential funds ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno, silipin nating lahat. Suriin kung paano ginamit. Suriin kung maayos ang liquidation. Suriin kung may anomalya. Suriin kung may personal na pakinabang. At kung may lumabag, panagutin. Walang exemption, walang kulay, walang kampihan. Dahil kung ang tunay na objective ay accountability, dapat pare-pareho ang standard. Hindi pwedeng kapag kalaban sa politika, microscope ang gamitin. Pero kapag kaalyado, magnifying glass lang. At habang pinag-uusapan natin ang confidential funds, nasaan ang parehong urgency sa mas malalaking isyong kinakaharap ng bansa? Nasaan ang parehong tapang sa mga aligasyon tungkol sa flood control anomalies? Nasaan ang parehong pressure sa mga kontrobersya tungkol sa national budget insertions? Kung may ebidensya ng korupsyon, imbestigahan. Kung may probable cause, usigin. Kung may kasalanan, panagutin. Pero dapat pareho ang pamantayan dahil ang hustisya ay hindi dapat selective. Mga kababayan, ito ang hamon ko sa inyo. Huwag ninyo akong paniwalaan.
Huwag ninyo ring basta paniwalaan ang prosecution at huwag din ninyong basta paniwalaan ang defense. Panuorin ninyo mismo. Makinig kayo sa mga tanong. Makinig kayo sa mga sagot. Tingnan ninyo ang mga dokumento, suriin ninyo ang mga testimonya at higit sa lahat, ihiwalay ninyo ang propaganda sa ebidensya. Dahil maaring mahusay magsalita ang isang abogado, kagaya ni Attorney Ligutan, may pa-facial expression pang walang hiya eh. Maaring napakalakas ng isang statement, maaring viral ang isang linya, maaring maging magandang headline ang isang salita, pero sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang pinakamagaling mangumbinsi. Ang tanong ay, ano ang napatunayan? At dito ko kayo iiwan ng isang hamon. Matapos ninyong panoorin ang mga hearing, matapos ninyong marinig ang magkabilang panig, at matapos ninyong timbangin ang mga ebidensya, kanino pa kayo naniniwala? Sa mga salitang paulit-ulit na binabato sa publiko o sa mga ebidensyang tunay na naipapakita sa harap ng impeachment court? Dahil sa panahon ngayon, napakadaling gumawa ng propaganda, napakadaling gumawa ng headline, napakadaling magsabi ng scam, napakadaling magsabi ng mastermind, napakadaling magsabi ng sinungaling. Pero ang pinakamahirap gawin ang magpatunay. At kung tunay na pananagutan ang hinahanap natin, patunayan ninyo, hindi sa salita, hindi sa palabas, hindi sa propaganda, sa ebidensya. Magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat. Syukran.